Chairman Ronald Cardema po ng Duterte Youth Party List. Tayo po ay nag-file ng petition for certiorari at nagpapa-TRO po tayo dun sa ginawa kahapon ng COMELEC. Bakit? Sa tingin po natin, merong grave abuse of discretion ang COMELEC kahapon. Sinabihan lang kami na hindi kami kasama sa proclamation tanghali bago mag-proclamation mismo. Kung sinabi nila last week yon, edi na gawa namin ng paraan, pero parang sinadya na talagang 3-4 na oras bago yung proclamation, tsaka kayo magsasabi na hindi kayo kasali. Unang-una, bakit sa tingin namin merong grave abuse of discretion? Kasi discretion na lang pala ng COMELEC ngayon kung kailan sila magpoproklama ng duly elected winners sa eleksyon. Alam nyo, sa ating bansa, ang katunayan na nga lang na meron demokrasya dito sa bansang ito, tuwing 3 taon nagpupunta tayo sa halalan, bumoboto tayo. Ang Duterte Youth Party List po ay ibinoto ng lampas 2 milyong Pilipino. Pag pumunta kayo sa resulta ng COMELEC, pag tiningnan nyo yung local absentee voting ng ating mga pulis at sundalo, ang number 1 na binoto ng ating mga pulis at sundalo, Duterte Youth Party List. Pag pinuntahan nyo yung mga overseas voting precincts, pumunta kayo, tingnan nyo sa Amerika, sa Hong Kong, sa Middle East, sa Japan, karamihan, Duterte Youth Party List ang number 1 na ibinoto. At maliban doon, lampas 2 milyong Pilipino na nandito sa bansa, tayo ang binoto para kahapon makita nila ang kanilang kinatawan na maproklama. Bakit sasabihin bigla ng COMELEC na dahil sa isang 2019 na kaso, very serious daw yon, very grave, i-hold muna yung proclamation. Una, masabi ko sa inyo, existing na yung house show na kaso na yon noong 2019 pa. Pero, binigyan tayo ng proclamation for the 2019 elections. Noong 2022, existing pa rin yung 2019 na kaso na yon. Pero, pinasali tayo at binigyan tayo ng proclamation. Bakit ngayon, kung kailan tayo ang nasa taas, tayo ay magkakaroon ng 3 seats, bakit biglang sasabihin, very serious yung mga kaso na yun? Very serious pala yung kaso na yun eh. Bakit yung huling hearing natin, December 2019 pa? Nakalagay doon 1 month, mare-resolve na nun. Bakit kalahating dekada na hindi nyo na-resolve? Ganun pala ka-serious. Yun lang yung kaisa-isang sinabi kahapon. Isang paragraph. Because of very serious allegations, alleged grave offenses, i-hold muna yung Duterte Youth Party List at BH Party List. So, ano naman yan? Very grave abuse of discretion nyo. Kailan nyo lang ililitaw yung lumang kaso, discretion nyo kung ihihinto yung proclamation. Ang hindi alam ng lahat, yung inattach namin dito, yung mga petitioners na nag-file ng kaso sa COMELEC noong 2019, dahil re-releasean na kami for the 2019 elections noon ng Certificate of Proclamation, ang ginawa nila, pumunta sila sa Supreme Court. Final nila yung same allegations na yon. At ang ginawa ng Supreme Court, within 1 month, dinispis ng Supreme Court. Wala daw basis yung sinasabi ng mga same petitioners na yon. Baka hindi nila sinabi sa COMELEC na parang nag-forum shopping sila eh. Dahil ang tagal sa COMELEC, tinaas nila dito, napahiya sila sa Supreme Court, kaya simula 2020 hanggang 2025, hindi na nila binanggit uli yung kaso na yon. Bakit nila binanggit nung huling linggo ng March? Kasi nung 3rd week of March, nag-number 1 bigla sa isang survey, yung Duterte Youth Party List. So yung mismo mga petitioner, kung kailan lang nila makita na, nako, number 1 na pala, ipaalala natin meron tayong kaso. Alam niyo ba yung final sa amin ng mga kaso? Kahit hindi kayo abogado at yung mga nakikinig nating kababayan hindi abogado, kahit kayo mabobobo do sa mga kaso. Unang-una, finailan kami ng vote buying. Bakit daw? Kasi daw nag-speech daw ako noong 2019, sinabi ko, kapag nanalo ang Duterte Youth Party List, lahat ng aming pondo ay ibibigay namin sa taong bayan, wala kaming kukurakutin kahit piso. Yun yung mismong statement. Pinailang kami ng vote buying dahil daw pinangako namin na lahat ng pera ng aming magiging opisina, iaalok namin sa taong bayan. Sa dami-dami ng kilala nating gobernador, congressman, mayor at kandidato at mga kalaban nila na tunay na nagvo-vote buying, ang nakasuhan pa sa COMELEC Central Office yung isang hindi naman talaga nag-abot ng piso. Kahit kaninong botante, kami pa ang nakasuhan ng vote buying. Yun yung isa sa kaso nila noong 2019. Isa pang kaso nila,
Sabi ko daw, ang sabi ko kasi sa isang speech ko, kapag kami nanalo sa Duterte Youth Party List, dedebatiin namin kayo sa Kongreso hanggang maubos kayo. Siyempre ang ibig ko sabihin, dahil mahilig tayo makipagdebate, yung parang ginawa namin ni Kaloy Zarate ng Bayan Muna, debate kami ng debate hanggang matalo siya. Yun. Ang final sa akin ng Kabataan Party List, yung dulo lang, yung hanggang maubos kayo. Nilagyan nila na attachment, Chairman Cardema is promoting mass murder in the Philippines. Diyos ko naman, kung mapapamura ka na lang talaga eh. Yun yung mga klase ng kaso na kinaso sa amin noong 2019, kaya nakapending pa rin sa COMELEC. Nasagot na namin yun. Tapos, dahil ayaw desisyon na ng COMELEC sa sobrang pagkahawsyaw, ni-raise nila dito para mapigilan sana kami noong 2019, 2020. Dinismiss sila dito. Sabi ng Supreme Court, walang basis yun. So inattach namin dito na noong 2020, nag-decide yung Supreme Court doon sa same allegations nila na walang kwenta yon. Baka hindi nakita ng COMELEC na ginawa ng mga petitioner yun eh. Ang masabi ko sa inyo, binoto kami ng 2 milyong Pilipino. Diba? Ano sabi ng Kabataan Party List? Deserve daw namin to. Binoto lang sila ng 300,000. Kami binoto ng 2,300,000. Bakit ganun ang mga Pilipino? Dahil naniniwala ang ating mga pulis, sundalo, OFWs at milyong-milyong Pilipino na yung ginagawa namin, yun dapat ang gawin. Sino ang kaisa-isang nag-file sa Kongreso ng panukalang batas para ibalik ang death penalty para sa mga kurakot, mandarambong, teroristang NPA at heinous criminals? Walang iba, Duterte Youth Party List lang. Sino ang nakikipag-away para ang inyong mga anak at apo after nyo alagaan ng ilang taon ay hindi ma-recruit ng NPA sa kolehiyo? Kami lang nakikipag-away doon. At masabi ko sa inyo, ngayong eleksyon na ito, wala kami kahit isang poster, wala kaming TV ad, wala kaming radio ad. Hindi kami katulad ng napakaraming party list dyan na gumagastos ng hindi lang milyon, daang-daang milyon pa para makaupo lamang. Ang inyong Duterte Youth Party List, hindi nangungurakot, nagpapanukalang batas pa para ma-death penalty lahat ng kurakot na opisyal sa gobyerno. Kami ay ibinoto nyo, hindi dahil nagbayad kami, wala kaming inabot kahit piso, ibinoto nyo kami dahil gusto nyo kahapon sa proklamasyon, maproklama ang inyong Duterte Youth Party List para patuloy na makipaglaban sa Kongreso. Bakit hindi kami pinayagan kahapon? So ito ang solusyon, nakaisa-isang solusyon. Dahil napakaraming ginagawa ang COMELEC na kapag ni-raise mo dito, sinasabi ng Supreme Court, grave abuse of discretion. Yung parang discretion lang nila, decision lang nila. Baka hindi nyo alam, nasa mismong Omnibus Election Code, nasa rules ng COMELEC. Kapag ang isang kinasuhan sa COMELEC, yung kaso walang final decision, kailangan mo pa rin i-proclaim, nakalagay mismo sa rules nila. Ang dami-dami dun may kaso. Yung iba dun may kaso ng malversation of funds, yung iba dun may kaso ng corruption at plunder. Si Congresswoman De Lima may kaso pa sa CA. Ang daming may kaso dyan, may isang kaso doon sa citizenship. Lahat yun hindi serious para sa COMELEC. Ang pinaka-serious sa kanila yung sa amin. Yung sinabi ko daw mass murder in the Philippines, sabi ng Kabataan Party List, at yung namili daw kami ng boto dahil nangako kami na lahat ng aming pondo iaalay namin sa taong bayan. Yan ang masabi namin at sana po dinggin ng Korte Suprema itong TRO na ito dahil ito na lang ang huli nating mapupuntahan para ang boto ng taong bayan ay ma-recognize. Sinasabi ng COMELEC at ng ating gobyerno, bumoto kayo. Ang kada boto ay mahalaga. Sanctity of the ballot. Eh hindi lang isang boto natanggap namin. 2 milyon, lampas 2 milyong Pilipino dito sa ating bansa at karamihan ng nasa ibang bansa ang ibinoto ang inyong Duterte Youth Party List. Sana pakinggan tayo ng Korte Suprema. Sana naman matauhan tong COMELEC. Napaka-grave abuse of discretion talaga. Pasensya na, may hahabulin ako. Wala na akong sasabihin.